Sina Senador Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at ilan pang kapwa-akusado para payagang makapagpiyansa. Nahaharap sila sa kasong plunder matapos umanong hindi ideklara ni Marcoleta ang natanggap na 75 million pesos campaign donation mula kina Defensor at dalawang negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Itinakda ng korte ang bail hearing sa September 3. Naghain din ng motion si Marcoleta para ibasura ang kaso at ipagpaliban ang paglalabas ng preventive suspension order laban sa kanya bilang senador. Didinggin ito sa korte sa August 18. Pero baka nagtatanong, di ba kapag plunder, non-bailable yan? Nako, alam niyo po sa atin, kapag kasi hindi nakitaan ng matibay na ebidensya, pwede rin kasing payagan na makapag-bail. Kaya nga ganun yung nangyari kay 'di ba? Dating Senador Bong Revilla. Yes. Ayan na, good news mga kababayan. Ang nangyari kay Revilla ay mangyayari dito kay Senator Marcoleta. Kaya makapagpiyansa at makakalaya na po si Senator Marcoleta at susupalpalin na po ang gorilla, ang matandang gorilla dyan po na nagmiminupos na sa Senado mga kababayan. At speaking of impeachment, si BP Inday Sara mga kababayan ay matatapos na po ang impeachment dahil din po sa ginawa ni Ridon. At speaking of Ridon mga kababayan, abay, alam nyo ba na pinagtawanan si Ridon, napahiya sa harapan ng mga mainstream media? Aba mga kababayan, at ang isa pang good news na inyo pong mapapanood, eto, si Trump sinupalpal na itong si Marcos Jr. Aba, pumuposisyon na po mga kababayan. Mukhang pumuposisyon na ang Trump administration dito sa paparating na Duterte another administration. Kung gusto nyo po mapanood ang buong detalye, tutukan nyo po ang bidyong ito mga kababayan. Bueno, eto na po. Unahin na po muna natin ito ditong kay BP Inday Sara. Unahin na natin kaagad itong mga kababayan. Kasi Ridon, sunod-sunod Yung na natin. deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction, meaning para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Kasong kriminal ang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay ng 3 counts of grave threats na isinampa laban sa kanya ng Department of Justice. Kinokontra ito ngayon ng kampo ng bise sa pamamagitan ng motion to quash o hiling na mabaliwala o madismiss ang kaso. Nakapaloob rin dito ang hiling na ipagpaliban ang paglalabas ng arrest warrant laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, walang jurisdiksyon ng korte sa kanyang kliyente dahil ito ay isang impeachable official. Yan din ang sentro ng kanilang inihaing manifestation sa husgado na humihiling na magsagawa muna ng oral arguments patungkol sa issue ng jurisdiction. Kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no? Kunyari, ang isang vice presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers. Ngunit para sa isa Yan mga kababayan kumintuhan muna natin itong sinasabi ni abogado ni BP Inday Sara. Ito po kasing si BP Inday Sara mga kababayan ay isa pong impeachable officer. Dahil dyan, dapat impeachment po ang kanyang panggalingan. Ang sinasabi dito nitong abogado, kasi nga magkakaroon po, mau-open po yung parang floodgates, no? Or yung pintuan ng baha, mau-open po. Bakit? Marami po kasi ang mga impeachable officer sa pamumuno na mismo ni Marcos Jr., na hindi po makakapag-perform sa kanilang trabaho kung maya't maya, 3-10 kakasuhan, mga kababayan. Yan po yung mangyayari dyan. Kahit sino na lang po pwede magkaso, wala na pong gagawin ang isang impeachment officer kundi pumunta na lang po ng pumunta sa korte, harapin na lang po ng harapin ang kanyang kaso.
Which is, ang dapat gawin sa kanya ay ipa-impeach muna, then, ano man ang mangyari sa impeachment, it's either ma-convict, mahatulan, or ma-acquit, at hindi mahatulan, makalaya, hindi siya mga kababayan, hindi siya ma-judge na ma-impeach, no? Pwede kayo magsampa ng another kaso kung hindi na kayo kontento at may sapat kayong ebidensya. Kasi kung ganito, nagsasapawan. Pa mga kababayan, ha, tingnan nyo. Alala nyo yung isang desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan? Nitong consolidated petition ni Attorney Torion at ng kampo ni BP Inday Sara patungkol po sa ginawa nilang hearing, no, sa Kongreso, yung mini trial. Naalala nyo yun, mga kababayan? Di ba anong desisyon ng Korte doon? Moot and academic na. Wala na silang pakialam, mga kababayan, kasi nga kahit magdesisyon pa ang Korte, no, doon sa isang petisyon na yon, particular na yon, ang tinututulang kasi ng kampo ni Vice President Sara at saka ni Attorney Torion ay yung ginagawa nilang mini trial. Siyempre, sa daming trabaho ng Korte Suprema, hindi kaagad ito na-aksyonan at humantong na nga na naipadala na, naitransmit na ng Congress sa Senado. Okay? Nasusundan nyo. Now, ang desisyon ng Korte, wala na rin saysay. Moot na kung sakasakaling magdesisyon pa man kami, ano pa ang aming desisyonan? Na-transmit nyo na. So yun na yung nagbabalidate doon sa ginawang action nila. Okay na. Diba? Ano ang punto, BMR? Bakit mo ikinukunik yun? Parang ganito lang din yan. Nasa Senado na ito pong impeachment trial. At ngayon, sinasabi po ng Korte, sinasabi ng ating konstitusyon na ang may karapatan na po ay ang Senado dito kay Vice President Inday Sara Duterte. So yung jurisdiction ng mga kaso ay nandito na sa Senado or sa impeachment court. So ngayon, pag nagkataon, magagamit tuloy ito ngayon, mga kababayan, napapabor pa ito kay BP Inday Sara. Bakit? Sa malamang, ang very least dito, mga kababayan, na magiging desisyon ng Korte, ito hindi ko pinapangunahan ang Korte, ha? Hindi ko pinapangunahan, mga kababayan. Pero, ang very least dito na magiging ng Korte, ay sasabihin niya, sandali, ini-impeach nyo na nga, di ba? After all, isang impeachable officer yan. Ha? So bakit pa namin didesisyonan? Kung magdesisyon kami, mga kababayan, halimbawa lang, no? So ngayon, ito yung magiging unang desisyon ng Korte. Ako, para sa akin, ha, ito'y hindi ko pinapangunahan ng Korte. Nagbibigay lang tayo ng analysis scenario na paaaring mangyari. Halimbawa, nagdesisyon ng Korte. Ang pinaka-very least na desisyon nila dyan, sasabihin nila, sandali, wala kaming pakialam dito. Kasi nga, nasa Senado na, nasa impeachment court na itong usapin. Bakit pa kami makikialam? Diba? Dahil, mga kababayan, yung grave threat na yan, kasama yan, nandyan yan sa impeachment yan. Isa nga yan sa ginamit nilang article, di ba? Di ba, mga kababayan? Tama, hindi. So, doon pa lang, yun yung pinakamaliit or very less na maaaring dahilan ng Korte na ayaw niya ng pakialaman itong isinampang grave threat sa kanya. So, mabubukulan tuloy kayo. Di ba? Lalaki lalong ilong ni Ridon. Ito na, mga kababayan. Isa pa. What if naman, pag nagdesisyon tuloy ang Korte at tanggapin nila ito at sinabi ng Korte, na walang kakwenta-kwenta at basura, pambarangay lang itong grave threat. Bakit nyo inakyat dito sa Korte? Ano kayo ngayon? Mas lalo tuloy kayong babagsak dyan sa inyong impeachment laban dito kay BP Inday Sara. Nagigits nyo, mga kababayan? Napaka-risky para sa kanila nito eh. Una, nagpupuro mo shopping sila. Di ba? Oh. Okay, gets nyo na, no? So, pabor na pabor pa ito tuloy kay BP Inday Sara. Kasi, kung talagang pagbabasihan ng mga naunang desisyon, ganito talaga ang maaaring ilabas ng Korte. Bakit? Tingnan nyo, ha? Yung grave threat na yon, ang depensa ni BP Inday Sara doon, sabi ni BP Inday Sara, protected yan ng freedom of speech. Ayan, no? Article 3, Section 4. Freedom of speech, freedom of expression.
Paano yan? Nandun yan sa ating konstitusyon. Syempre, ang Korte Suprema susundin ang ating konstitusyon. At wala naman din kayong matibay na ebidensya, puro lindaman hearsay at puro lang din naman mga chismis na balitaan nyo lang, na panood nyo lang, hindi kayo ang mismong aktual na nandoon sa video. Kaya mga kababayan, malinaw ito, napapabor pa kay BP Inday Sara itong ginagawa nilang forum shopping. Tuloy pa natin. Ito, si Ridon naman, pakinggan natin. Dito si Ridon, mga kababayan, pinagtawanan siya. Sa miyembro ng prosecution team ng umuusad na impeachment trial ng bise. Ano ibig niyang sabihin? Pwede siya may saksakin ngayon tapos wala akong accountability? Yung po nga pangalang Pangulo. Yun yung basic logic po ng question eh. At ng kanila pong posisyon dyan eh. Di ba? Na pagka, ibig sabihin, gagawa na lang ng kung anumang krimen. Grave threats man yan, alarm and scandal man yan, and worse, di ba? Pagpatay. Hindi po ba? At yan yung sasabihin mo. Sasabihin mo, everyone else, all impeachable officers, can be charged. No, my answer to that is, yes, they will be charged. Pagka meron ho silang aktual na ginawang krimen, even during the course of their term. Ayaw na Okay, mga kababayan, pag mayroon daw silang ginawang aktual, even the course na sa kanilang term, aktual, may aktual ba? Ridon, may pinatay ba si BP Inday Sara? Ridon, maliwanag naman dito na grave threat lang yung kinakaso niya sa kanya. Walang pagpatay, walang aktual. Okay? Pero granting mga kababayan, ito yung sinasabi niya rito sa bandang unahan. Ito dito. Kaya pinagtawanan to ng mga media, mga kababayan. Tingnan nyo ha. Dali. Suits against impeachable officers. Ngunit para sa isa sa miyembro ng prosecution team ng umuusad na impeachment trial ng bise. Ano ibig niyang sabihin? Pwede siya may saksakin ngayon tapos wala akong accountability? Sabi niya, anong ibig niya sabihin? Pwede kaming saksakin ngayon. Tapos wala siyang accountability. Balik natin ha, baka hindi nyo narinig mga kababayan. Pwede kaming saksakin ngayon, tapos wala siyang accountability. Sa miyembro ng prosecution team ng umuusad na impeachment trial ng bise. Ano ibig niyang sabihin? Pwede siya may saksakin ngayon tapos wala akong accountability? Mga kababayan ha, anong sinasabi niya ha, malinaw. Anong ibig niya sabihin? Pwede kaming saksakin ngayon tapos wala siyang accountability. Ngayon, take note mga kababayan, yung ngayon na sinasabi mo ridon ha, baka nagkakamnesya ka ridon. Ito. Anong ridon? Tama bang ngayon si BP Sara nagbanta? Yung sinasabi mong pwede kaming saksakin ngayon? Tama ba? Ridon, ngayon ba yon? Ito ridon, para sa kaalaman mo. Baka hindi mo alam ha. Baka hindi mo alam ridon. Ito yon. Kung ang tinutukoy mo ay Zoom press conference ni BP Sara na naging malaking bahagi ng sumusunod na impeachment controversy, iyon ay nangyari November 23, 2024 ridon. Ano sinasabi mo ridon? Balikan natin si ridon mga kababayan. Balikan lang natin ng konti. Ano ibig niyang sabihin? Pwede siya may saksakin ngayon tapos wala akong accountability? Ayan ha. Anong ibig niya sabihin? Pwede kami saksakin ngayon, tapos wala siyang accountability. Kailan ba ni BP Sara sinabi yon? November 23, 2024. Anong petsa na ngayon ridon? Baka naman wala ka sa planetang Earth ridon. Alam nyo, dan na lang natin to sa katatawanan to si ridon mga kababayan. No? Nagiging komedyante itong mamang ito. No? Nag-umapa ang kabubuhan. Abogado pa raw ito mga kababayan, pero alam nyo, sobrang kabubuhan ito. Kasi sinasabi niya, gumagamit pa siya ng, ano ba yun, logic ba yun? Parang may ginamit pa siyang ganun eh. Tuloy natin, may narinig ba yung logic? Yung po nga pangalang Pangulo. Yun yung basic logic po ng question eh. Oh, yun. Basic logic daw ng question yun. Anong basic na logic ng question niya? Pwede kaming saksakin ngayon? Tapos wala siyang magiging accountability? Ngayon, gumamit ka ng ngayon ridon eh. So ngayon, ibig sabihin ridon, ngayon ka sinaksak, kaya ngayon ka rin naghahanap ng accountability or ngayon mo siya kinasuhan. Pero ang tanong ridon, kailan ba sinabi ni BP Inday Sara yon? November 23, 2024. Anong pitsa na ngayon ridon? Magdadalawang taon na, gago.
Di ba mga kababayan? Sorry Ridon, hindi ako nagmumura dito. Kasi hindi talaga ako marunong magmura. Marunong ako magmahal. Oo, hindi, totoo. Ngayon logic daw yun mga kababayan. Tama, sige, sundan natin ang logic niya. Bagamat supply, pero sundan natin for the sake of arguments. No? Ngayon pala, o bakit hindi ka ngayon nagsampa? Ang tanong, kailan ba nangyari yun? Ang tagal na rin doon magto 2 years na Bakit ngayon ka palang magsasampa? Ha? Bakit ngayon ka palang magsasampa? Pinauna mo na yung impeachment. Kung talagang accountability pala talaga Kung talagang gusto mo pala talaga makahanap ng hustisya, bakit hindi mo na ginawa noon? Ha? Pangalawa na nga itong impeachment yung kay BP Inday Sara Bakit hindi mo ito ginawa noon? O hindi ba kagaguhan yan rin doon? Or baka naman wala ka talaga sa planetang Earth? Sa planetang Mars kaya ta rin doon? Ha? Ito mga kababayan pahiyang-pahiya si Ridon dito. Ito, panoorin niyo po itong video na ito. Siya mismo, napahiya siya, pinagtawanan ng mga mainstream media. Ito mga kababayan. Ko yung pag-iyak. Yan Ramdam ko yung pag-iyak. Ramdam ko yung pighati. Ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. Doon po sa mga binanggit po. Ba't kaya tatawa? Doon po sa... Ramdam ko yung pag-iyak. Ramdam ko yung pighati. Ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. Doon po sa mga binanggit po. Ba't kaya tatawa? Ramdam ko yung pag-iyak. Ramdam ko yung hinagpis ng depensa ni BP Sara. Anong iyak? Wala namang umiiyak doon, Ridon. At sino ba yung umiiyak doon, Ridon? Di ba yung matandang gorilya doon? Iyak ng iyak. Pasaway. Ang tanda-tanda na, pasaway pa rin. Hoy, Lola. Ang tanda-tanda mo na, Lola, ang gorilya. Iyakin ka pa, pasaway ka pa rin. Alam nyo, dito nangyayari mga kababayan, yung isang Lola doon, masasabi natin minsan, ang hirap pagpalaki ng magulang, Kasi di ba, madalas nasasabi ng mga magulang, hirap magpalaki ng mga anak. Pero minsan mga anak din may sabi din, ang hirap magpalaki ng mga magulang. Yung example, yung isang lola dyan sa Senado, aya't maya pasaway mga kababayan. Pero mo ba naman, hindi ba pagpapasaway yun, abogada ka, pero sasabihin mo doon sa hoy, huwag mo sagutin yan. Ano ka, diktador? Di ba isang pasaway, mamamalo daw siya. Pero mo kaparehas na yun na trabaho. Papaluin daw niya. Walang karespeto, bagamat matanda na, walang karespeto sa kanyang kapwa. O ano ibig sabihin mga kababayan? Kung gusto mong irespeto ka ng mga bata sa'yo, irespeto mo muna yung mga bata. Tama, hindi. Ikaw naman, Ridon, hindi mo rin nararamdaman, baka naman nasa planetang Mars ka, Ridon. Guys, pakitingnan nyo nga yung nito, yung passport nito, baka taga-ibang bansa ito o taga-ibang planeta ito si Ridon. Alien yata ito talaga. Ang gusto nung tuloy maniwala Ridon na galing ka sa ibang planeta Ridon Oo. Ito pinagtawanan talaga siya dito mga kababayan ng mga mainstream media Ito yung magandang video Panoorin nyo to. Ramdam ko yung pag-iyak. Ramdam ko yung pighati. Ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. Doon po sa mga binanggit po. Ba't kaya tatawa? Ramdam ko yung pag-iyak. Ramdam ko yung pighati. Ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. Doon po sa mga binanggit po. Ba't kaya tatawa? Ba't kayo natatawa? Sabi niya. Bakit ka naman hindi tatawanan yan Ridon kasi? Hindi natin po ito sinasabi Siya po mamisabi nito. Sinong kaharap niya? Mukhang preskon nito mga kababayan Sino bang mga nasa harapan ng preskon? Di ba nga mga mainstream media? O di sino yung nagtawanan sa kanya? Di mainstream media. Pinagtawanan si Ridon ng mainstream media. Napansin. Ito. Hindi, mga comment lang yan. Hindi ko alam kung totoo yan. Ito pa mga kababayan. Mas matindi ito Ayan.
Siguro baka ito yung mga nakita nila mga kababayan. Ito yung sinibak ni PRRD noon kasi travel ng travel gamit ang pera ng bayan. Travel ng travel pala ito sa Mars, sa Jupiter, sa Venus. Kaya sinibak ito ni Tatay Digong. Pera ng mga mahihirap, pinambiyahin. Maana pala ito kay BBM. Travel ng travel gamit ang pera ng mahihirap. At karay-karay pa si Impactang Claire Castro. Ayon kay Senator Amy Marcos. 'Di ba mga kababayan? O, 'di ba? Ano ka Ridon? Nasaan kang planeta ngayon? Ha? Yan mga kababayan si Ridon. Pinagtawanan lang po si Ridon nito pong mga mainstream media. Kaya may sabi niyan, si Ridon mismo, amin niya. Nagtawanan siya. Sino bang kaharap niya? Alam nga naman tayong kaharap ni Ridon. Kasi tayo, hindi pa nagsasalita, natatawa na. Ay, nako ka Ridon talaga, patawa ka. Balik ka na nga doon sa Mars. Nak ng titing Ridon. Yung katwiran ni Ridon, ano mga kababayan, parang hindi abogado. Abogado daw ito mga kababayan, si Ridon. Ha? Oh. Tama ba ang ating analysis dito mga kababayan? Tablay si Ridon kasi sinasabi niya ngayon. Ibig niya sabihin, pwede siya may saksakin ngayon tapos wala akong accountability? Yan ha mga kababayan, base dito sa sinasabing logic ni Ridon, pwede daw kaming saksakin ngayon, ngunit wala siyang accountability. Logic daw po yun mga kababayan. So ngayon, bakit hindi ka nagsampa ng kaso kaagad-agad noon? Noong November 23, 2024. Bakit mo pa pinaabot ngayon kung gusto mo talagang panagutin si VP Inday Sara? Alam ko na. May clue ba kayo mga kababayan? Yung clue ko lang naman, ayon kay Congressman Toby Chanco. Ay hindi dito madalas na nakakapanood sa ating channel, bago lang. Search nyo kung anong sinabi ni Congressman Toby Chanco patungkol dito sa pag-i-impeach kay VP Inday Sara. Yun na lang yun ang ating basihan. Baka yun ang dahilan Ridon, ano? Kaya hindi ka agad sinampahan si VP Inday Sara ng kaso. Tama ba yun, Ridon? Kasi isipin mo nitong nandiyan ka na, kasi hindi pa ito Congressman si Ridon noong 2024, no? Nito lang siya 2025. Pero nandito ka na ng 2025, imbis na unahin mo pala ito, kasi nga nangyari na ito noong 2024 pa, bakit? Pero dito ka ngayon, 2026 na, imbes na unahin mo ito, dahil sa katangahan mo, inuna mo yung impeachment. At dahil ngayon sa kabubuhan mo, na pa-logic ka pa na sinasabi mo, ngayon, sinaksak ako ngayon tapos walang accountability. Gunggong ka pala eh. Bakit hindi ka nagsampa na ng kaso noon na naging congressman ka? Bago mo pina-impeach si VP Inday Sara. Maliwanag mga kababayan na talagang itong taong ito, itong mga ito, nagpo-forum shopping lang talaga. At umaasa sila na lahat ng korte kaya nilang bayaran. Well, siguro, baka, no? Hindi natin alam kung ganun nga mga kababayan. Or kaya nilang impluwensyahan. Ha? So ngayon, ay nako Ridon. Ay nako Ridon. Ayan mga kababayan Sang-ayon ba kayo doon sa aking analysis? Tama ba yon? Na itong si Ridon ay wag siya dapat magdadaldal ng ganun na akala mo kung sino makapagsabi na ngayon November 23 pa nangyari, 2024, 26 na ngayon. Saka pa lang siya kulang-kulang 2 taon, saka pa lang siya ang mag-a-action. Isang kalukuhan. Balikan lang natin saglit itong mga kababayan, itong pagsasampa ni Vice President Tabagay. Malakas siguro talagang tumutunog maging Vice President itong Marcoleta, kukunin ni VP Inday. Naghain naman ng petisyon sina Senador Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at ilan pang kapwa-akusado para payagang makapagpiyansa. Nahaharap sila sa kasong plunder matapos umanong hindi ideklara ni Marcoleta ang natanggap na 75 million pesos campaign donation mula kina Defensor at 2 negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Itinakda ng korte ang bail hearing sa September 3. Naghain din ng motion si Marcoleta para ibasura ang kaso at ipagpaliban ang paglalabas ng preventive suspension order laban sa kanya bilang senador. Didinggin ito sa korte sa August 18. Pero baka nagtatanong, di ba kapag plunder, non-bailable yan? Nako, alam niyo po sa atin, kapag kasi hindi nakitaan ng matibay na ebidensya
pwede rin kasing payagan na makapag-bail. Kaya nga ganun yung nangyari kay 'di ba? Dating Senador Bong Revilla. Yan, mga kababayan. Kung pagbabasihan ang nangyari dito kay Senador Bong Revilla, napakalaki po ng chance na ito pong si Senator Marcolita ay makapagpiyansa at makalaya na, mga kababayan. Ano ho? Makadalo na nga ito sa impeachment trial na siya namang kinatatakutan nito pong mga gorilya, mga hunyang o hippopotamus yan po sa Kongreso. Dahil si Marcolita ay talaga naman hindi po nila kaya. Dati pa nga dyan pa lang sa Tuwadcom Marcolita versus lahat. Hindi po umuobra yung mga Tuwadcom dyan noon, mga kababayan, naalala nyo? How much more pa ngayon, senador na si Senator Marcolita. Di mas lalo silang paiiyakin ito. Kay Senator Rubin pa nga lang, hindi sila umuobra, mga kababayan, di ba? How much more pa kay Senator Marcolita. At speaking naman po ang nangyari dito kay Senador Marcolita at Senador Revilla. Si Revilla, mga kababayan, di hamak po na kahit papaano, mas mayroon talagang maaring, quote-unquote lang, mayroon naman din mga nag-witness, pero hindi pa naman napapatunayan. Maaring napangalanan na, sangkot talaga siya dito sa flood control. Pero si Marcolita, pumilik na mismong nagsabi, yung kanyang kinasasangkutan, hindi po yan criminal case. Wala na pong kaso sa pumilik. Na ibasura na nga, mga kababayan. Di ba? So yan ngayon ang malaking tsansa ni Senator Marcolita na mabasura talaga ang kanyang kaso. At ayon pa nga dito sa reporter or anchor, ang kaso kasing plunder, oo, ang nature nito ay wala pong piyansa. Pero pag mahina po ang ebidensya, katulad kay Senator Bong Revilla, ay makakalaya. Now, ang tanong, ebidensya at ebidensya pag-uusapan at yung connection lang nila about dito sa plunder scheme, ibaga mas kahit papaano, mas magaan itong kay Senator Marcolita. Una, pera ng public funds, kundi bigay po ito ng kanyang mga kaibigan. At isa nga dyan si Mike Defensor. Di ba? At alam naman po natin, hindi naman po galing sa masama yung pera ng mga ito para sa eleksyon. Di ba, mga kababayan? At ayon naman sa eleksyon, sa Comelec, declared walang kriminal kaso si Marcolita. Kaya ano pang hinintay nyo? Kawalan nyo na, Senator Marcolita. At nang makakita naman tayo ng magandang argumento, debate dyan sa Senado sa impeachment trial. Nanginginig na sila nga dyan, mga kababayan. So ito maliwanag si Marcolita na lalapit na pong makalaya. At ito namang si BP Inday Sara, mga kababayan, ay yun na nga, maaari ang maging desisyon nito ay magiging dalawa. It's either, pag nagtuloy po ito, maaaring hatulan ito ng korte, sasabihin, ang very least ng sasabihin ng korte, wala na kaming pakialam dyan. Kasi nandyan na sa, sa impeachment. Unahin nyo muna yan. Either ma-acquit or ma-convict. Saka pa lang kami ang action. And then, ang isa pang desisyonan nila yan na ibabasura nila yan kasi po, wala po kayong katibayan ng death threat. Kundi isa lang po itong freedom of speech, freedom of expression. Actual na ginawang krimen even during the course of their term. Ayaw namang makipagpalitan ng argumento ng abogado ni VP Sara sa kongresista at nilinaw na kini-question lamang nila sa korte kung nasusunod ba ng tama ang mga nakatakdang batas at proseso, bagay na parte ng legal remedies na pupwedeng gamitin ng isang akusado. Samantala, may puna rin si House Prosecution Member Representative Terry Ridon matapos samahan ni VP Sara ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa Davao City Regional Trial Court para sa pagdinig sa kasong grave threats. Ay nako, mga kababayan, hayaan na nga natin yan. Huwag na natin pansinin to si Ridon. Puro na lang to siya pagpuna. Yan naman pakialam mo, kapatid niya yan Anong problema doon? Kung sinamahan lang naman. Ikaw siguro walang sumasama sa iyong magulang, kapatid, kasi baka ikinakahiya ka. Di ba? Kasi biruin mo ba naman, Ridon, nang sinibak ka ni Tatay Digong noon, pera, ang iyong pinagtatrabahoan ay isang opisina para sa mga mahihirap. Ngunit ikaw na nagtatrabaho para sa mga mahihirap,
ang pamumuhay mo para sa mga mayayaman. Biyahe ka ng biyahe, travel ka ng travel, gastos ka ng gastos ng pera ng bayan, Ridon. Ka nahiya. Tama lamang, wala sa yung sumasama. Walang, baga sabi nga, kulang ka sa aruga. Baka naman kailangan mo arugahan ka ng alien. Ay nako Ridon. Ay nako Ridon. Balik ka na nga sa planeta mo. Huwag ka dito sa Pilipinas, huwag ka dito sa Earth. Hindi ka bagay dito Ridon. Ha? Ayan mga kababayan. Yan na mo tapusin natin yan. Basta ito, importante mga kababayan, nakita natin na maaaring pa itong malaking sa kaso nila rito. Kahit saan nila puntahan, mga kababayan, hindi tayo mga abogado, pero gumagamit lang naman sila ng logic. Ay gagamit din tayo ng logic. Logic niya, ngayon gumamit siya ng ngayon, pero ang bobo naman ni Ridon, mga kababayan, nakalimutan niya, 2024 pa, 2 taon halos, saka pa lang siya ngayon iiyak. Para ba ganito? Nasuntok ka Ridon noong 2024, 2 taon nakalipas, ngayon ka palang umiyak, anong tawag sa'yo? Ridon naman, di ba? Nasuntok ka ng 2024, umiyak ka ng 2026, ano yun? Na-delay yung sakit? Hindi ka nasaktan halos 2 taon, tapos nung ika-2 taon na saka ka palang, ay, ang sakit pala, iyak ako. Visit ka rin doon. Pinapatawa mo tuloy tayo dito eh. Bueno mga kababayan, eto na. Si Trump, umaksyon na dito laban kay Bangag. Panoorin natin itong video na ito mga kababayan. Laban ito kay Bangag, no? Panoorin natin itong video. Nananawagan si United States Secretary of War Pete Hegseth sa iba pang mga bansa na kumalas na sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng ulat na planong pag-aresto ng ICC sa US military personnel na sangkot sa digmaan. Sa halip na ang mga tunay na terorista ang hulihin. Aniya, walang legal na batayan ang ginagawa ng ICC na power grabbing o pagkuha ng isang individual upang litisin mula saan man sa mundo. To be clear, there is no legitimate basis for the ICC's lawless power grab that they will entertain anywhere they can in the world. It's striking that this so-called court and other globalist bodies undermine our efforts, but do nothing to hold real terrorists and real tyrants accountable. Tahasang sinabi ng opisyal na isang banta ang ICC sa soberanya ng Amerika at ng iba pang bansa maging ng interes ng mga mamamayan nito. Kaya dapat lang na umalis na sa pagiging miyembro ng ICC upang mapangalagaan ng mga bansa ang kanilang mga karapatan. Ayon kay Hegseth, hindi nila kailanman isusuko ang kanilang karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili sa aniyay isang illegitimate court na gaya ng ICC. And that's why the ICC poses a threat to your national sovereignty, your constitutional mandates, and the national interests of your people, just as it does ours. We will never relinquish our absolute right to defend ourselves from threats to our safeties and our citizens. We answer only to our own citizens and our own constitutions, not unelected international bureaucrats. That's why I strongly encourage every ACCC member to leave the ICC and reject their attempts to rob your governments and your courts of your sovereignty. I know as a soldier, I swore an oath to the Constitution, not some fake and illegitimate international court. Ayan mga kababayan itong si Hegseth, talagang binabanatan ng todo-todo na po itong ICC. BMR, asan ba sinasabi mo na sinupalpal ni Trump itong si BBM? Wait lang kayo mga kababayan, huwag kasi masyadong marami kasi may inipin dito no? Patapusin nyo kasi ang video, mayroon pa po. Pero aside from that mga kababayan, mayroon lang po akong gustong sa inyo Tingnan nyo po, siguro sana magustuhan nyo na po itong setup ngayon. Inayos ko na talaga.
binago ko na itong format ng ating ano. Ito na po yung pinaka ano ko na po mga kababayan na marami na nagko-comment. Liitan mo yung picture mo. Liitan mo yung video sarili mo. Iniliitan ko na ha. Maliit na po yan. Anong gusto nyo mo? Wala pa ako dito. Kaya kayo na lang kayo dito pumalit. Hindi mga kababayan. Pwera biro, no? Kailangan po namin itong gawin ito. Sa mga matatagal na rito sa aking channel, alam po nila yan. Na pagka buo po ang video na ito at hindi po kami nagre-react, iba kasi nagre-reklamo. Patapusin mo ang video bago ka magsalita. Noon. Alam nyo mga kababayan, yan po yung bawal sa YouTube. Yung hindi mo po pare-reactan. Kaya time to time, pwede mong putulin ang video. Pag hindi mo daw putulin yan, maaari kang i-copyright or okay? Ibig sabihin, ang parusa po niyan, madidemonetize po kami, na po kami kikita. Aming mga. So, kung follower ka, idiis ka, at mabait ka, maayos ang pag-iisip mo, kuhaan mo siguro, sabi ko. Ngayon, kung bobo ka, bubunista ka, tangalista ka, pingtae ka, at saka talagang galit ka lang sa mundo, ayaw mo ito, mga kababayan. Laki na yan, no? So, ito na, kay BP Sara, kay Tatay Digong, kasama ko sila, saka yung live na subscriber count, maliit na lang. Sana po talaga ang laki. Ito naman, maliit na lang din dito. At ito, yan na lang po ang lagay ko dyan. Para lang hindi po makita. Madidetect kasi ni YouTube yan mga kababayan. Although, ganito, yung kay Ted Filon at saka yung sa ABS-CBN talaga mga kababayan, kahit may ganyan pa, talagang kinaka-copyright nila. Kaya salamat na lang tayo dito pang mga nag-channel na hindi pa-copyright. Right, okay, sana naunawaan nyo ha. Tuloy natin. Wait muna, antayin nyo muna yon. Atalastas lang yan. Ito mga kababayan. Tuplak talaga sila dito si Marcos Jr. Panoorin nyo lang ito muna. Tigam Senator Robin, pakinggan nyo si Senator Robin. Ito ba sinasabi nilang bobo? Why do you oppose the serving of the warrant? There's 3 cases, very popular cases in the ICC. If they can serve the warrant, then I will believe the ICC. So that means you do not believe in the jurisdiction of... Well, the Philippine law says that they have to pass on our local court. So they have to pass on our local court. But it happened to PRRD. PRRD, for us here, that was kidnapping. It didn't pass our local courts. We must not allow it to happen again. If this is a local court, I will not. I will even talk to Bato. Come on, I will accompany you and we will go to the law. I will fight the colonizers not with arms, but with the laws of the Philippines. Who is the colonizer in this case, sir? If you... Oh, the ICC. They're not even a country. They're just a court. Why do you oppose? Galing ni Senator Robin, ano? Mahusay. Di basta-bastang magsalita. Akala mo hindi marunong mag-English kasi di ba Bonifacio yung datingan niya, Tagalog na Tagalog. Pero napakahusay ni Senator Robin. Ano? At pangangatwiran, pulido. Yung ICC, mga kababayan, sabi ni Senator Robin, siya pang mangunguna para arestuin si Senator Robin. Basta dumaan siya sa tamang proseso. Kailangan niya daanan ang sabi ng batas ng Pilipinas, no? Dapat dumaan muna lahat sa kaso bago kumuha ng isang mamamayan. At ganun din ang ICC, ang Rome Statute mga kababayan, ay may sinasabi po sila na dapat dumaan muna yan sa local judicial authority, which is nga yung nangyari kay PRRD, maliwanag pong kidnapping. Kinidnap po ni Torre at sa pamumuno po. Tingnan nyo pa itong isang kabangagan ni Bangaga. Mayroon po akong may papakita po ko sa inyo kung paano po siya sinupalpal ni Trump. Antayin nyo lang po, baka umalis na yung iba, hindi nyo makikita mga kababayan. Kaya, ito. Panoorin nyo muna ito. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato.
Is there a standing order from the president to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. Oh. Ngayon mga kababayan, tanong ko sa inyo, sino sa kanilang dalawa ang fake news? At sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo? Sabi ni Marcos Jr., wala daw siya sinabihan or wala siyang order kahit kanino na arestuhin si Senator Bato. Pero ang sagot naman nitong aktang Claire Castro, ayon kay Senator Jaime, sabi kay na Senator Jaime, sabi daw ni Claire Castro, mayroon daw order galing kay Bibi. Ayun mga kababayan, sa tingin nyo, sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo? Sino sa kanilang dalawa yung Pinokyo at Pinokya? Ngayon mga kababayan, napansin na ni Trump yan. Yan mga kababayan. Mukhang napansin na. Bukod pa dito, akala nyo ba itong ayan, illegitimate court, di papayag ang US na isuko ang karapatan sa pa. Si Trump, maliwanag ang stand na hindi talaga papayag, suko ang kanyang mga mamayan dito sa ICC. Samantalang si Marcos, nanguna pa para kidnapin si Tatay Digong. Sa tingin nyo kaya mga kababayan, itong si Trump, katulad din sa kanilang bobo, hindi rin nakakaunawa sa nangyayari. At isa pa sa napuna ni Trump, ito. Yan. Post po ito ng Manila Bulletin Business. Hindi po natin itong gawa-gawa mga kababayan. Ito po. Trump administration flags Philippines as weak link in China tariff evasion network. Ayon dito mga kababayan, 18 hours ago. Weak. Sino ba yung Philippine leader? Di ba si Marcos? Sino ba yung weak? The Trump administration has accused the Philippines of playing a key role in a shadow transshipment network that allows China to evade tariffs on products entering the United States. Ito nyo mga kababayan, lumalabas parang pro-China tuloy si Marcos dito Ayan that allows China. Di po ako may sabi nito Manila Bulletin po yan mga kababayan. Ito ang post nila niyan. Ayan Trump administration flags Philippines as weak link in China tariff evasion network. Ayan picture. The Trump administration has accused the Philippines of playing a key role in a shadow transshipment network that allows China to evade tariffs in products entering the United States, US. Ayan mga kababayan, that allows China to evade. Parang nagiging, na pala ito si Marcos, nagiging pro-China. Kasi mukhang nakakapabor sa China yung kanyang ginagawa. Ito, pinatranslate ko mga kababayan para katulad sa akin hindi naman po maaalam masyado ng English. Marami sa mga viewers ko dito, mga matatalino ito. At mga matataas mga pinag-aralan. Ito, pinatranslate natin sa Tagalog. Inakusahan ng administrasyong Trump ang Pilipinas na may mahalagang papel sa isang lihim mga kababayan lihim, sekreto na network ng pagpapadala at paglilipat ng mga produkto na nagbibigay daan sa China na makaiwas sa mga taripa sa mga produktong pumapasok sa Estados Unidos. Kay kadiha Marcos. Sino ba mga kababayan? Yung presidente ng Pilipinas. At sino ba ang Pilipinas ayon kay Trump? Weak. Ito pa. Trump administration flags Philippines as weak link in China tariff evasion network. Itinuturing ng administrasyong Trump ang Pilipinas bilang mahinang mahinang kawing sa network ng China para makaiwas sa mga taripa. Ito, sinunim mga kababayan na parang ang Philippines, ito ko lang kaya para bagang ang Pilipinas
parang sa pagkakaintindi ko, parang nakikipagkaisa sila sa China. Nagiging pro-China na. Kumusta na kaya yung mga anti-China narrative dyan? Ito yung presidente nyo, oh. Yung galit na galit kayo sa China, pero yung presidente ninyo, ayan na po ang ginagawa, oh. Ha? Si Trump na mismo ang nakapansin. Ha? Lihim daw na network ng pagpapadala at paglilipat ng mga produkto na nagbibigay daan sa China na makaiwas sa mga taripa. Isipin mga kababayan, parang ganito pala. Yung Pilipinas pala, inaakusahan ni Trump na anong ginagawa? Na nililipat yung mga produkto na nagbibigay daan sa China na makaiwas daw sa mga taripa. O di ibig sabihin, parang pinagmamalasakit mo talaga ang China dito. Tama ba mga kababayan? Eh di ibig sabihin, parang pro-China ka nga. Kapakanan ng China ang ginagawa mo dito. Hindi po natin gawa-gawa yan mga kababayan ha. Balita po ito. Ayan o. Manila Bulletin po yan. Ayan o. Ilan nito nakapost? August 14, 2026, 3:52 PM. Kahapon, ng alas 3. O sige, search niya po yung mga kababayan. Hindi ko po yung gawa-gawa ha. Tila lumalabas, ang isinali natin sa Tagalog, inakusahan ng Administrasyon Trump ang Pilipinas na may kamahalagang papel sa isang lihim. May papel daw ang Pilipinas sa isang lihim na network. Ugnayan ng pagpapadala at paglilipat ng mga produkto. Na nagbibigay daan sa China na makaiwas sa mga taripa sa mga produktong pumapasok sa Estados Unidos. So, ibig sabihin mga kababayan, para bang ganito? Ang dating, parang itong Pilipinas ay nagiging daan ng mga produkto na galing China na may papadala at papasok sa Estados Unidos para maiwasan yung malalaking taripa. Hindi ibig mo sabihin, BMR, ayon dito sa translation, parang ang dating, pinagmamalasakit ng Pilipinas ang kapakanan ng China. Ang China ang makikinabang dito sa ginagawa. Ayon ito kay Trump, mga kababayan. Ha? Ayon ito sa nakapost, ha? Kayo, mga kababayan, ano ang inyong masasabi dito na na-discover ni Trump? Sang-ayon ba kayo dito? Na tila baga ang Pilipinas ay nagiging pro-China na sa pamamagitan nitong aksyon? At sino ba ang presidente? At sino ba yung weak na namumuno sa Pilipinas? Sagot, mga kababayan, wag na po kayong mahiya. Comment nyo po yan sa comment section. Baba, pag-usapan natin at tuan po natin. Itong CB Channel, pansamantalang magpapaalam. Magkita-kita tayo. Bye-bye!